Nang marinig ang angil ng nilalang, gusto mang kalabitin ng kapatid pero hindi magawa dahil natatakot kumilos. Ilang sandali pa ay may gumagalaw na sa paanan. Nang dahan-dahang tignan, bumungad ang isang aswang. Dito na siya sumigaw. Naalimpungatan si Ringo. Dali-dali nilang pinigilan ang atake ng nilalang. Dumampot ng kahoy sa tabi si Ringo. Walang tigil na hinampas ang aswang. Napuruhan niya ito sa muka pero hindi pa rin tumigil sa pag-atake. Kanina asong halimaw, tapos ngayon aswang. Paano na yan, kuya? Basta wag kang lumayo sa akin. Dumampot ka ng kahit anong makikita mo. Sabay natin bugbugin yan. Nang makabuelo ang dalawang magkapatid, inatake nila ang nilalang. Kaso nga lang pareho silang tumilapon. Natigilan matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa tingin niyo, madadaan sa hampas ng kahoy ang aswang na yan? Lokong mga to. Kung hindi kayo nagpunta dito, wala sanang problema eh. Tumabi nga kayo dyan. Kagad niyang hinarap ang aswang. Mahusay sa paggamit ng patalimang matanda. Bawat pag-atake ay natatamaan ito. Hindi tumagal ang aswang. Makalipas ang ilang sandali, gumagapang na lamang ito sa lupa. Mahinang umaangil. Iniinda ang mga sugat. Pumasok kayong dalawa. Antayin niyo kung bumalik. Sumunod ang magkapatid. Hinatid ng tingin ng matanda. Hila-hila patungo sa kakauyan ang nangihinang nilalang. Aba, ayos yung matandang yun ha. Tutulong naman pala pero ang tagal lumabas. Pinagalitan pa tayo. Hindi naman natin alam kung anong klase yung nakalaban natin eh. Huwag ka na maraming sinasabi. Buti nga tinulungan tayo eh. Huwag ka mga likot dyan ha. Baka lalong magalit sa ating matanda. Maupo ka nga. Habang hinihintay ang pagbalik ng matanda, tinignan ni Ringo ang loob ng tahanan. Maraming mga dahon kung saan-saan, mga balat ng hayop at iilang mga buto. Mga kagamitan sa kusina na gawa sa kawayan at kahoy. Meron ding kaperasong telang nakasampay. Kuya, parang sinaunang tao yata yan si Manong oh. Tignan mo yung mga gamit sa bahay niya. Sobrang makaluma eh. Tama ka. Pero wag natin pakialaman ang mga gamit niya. Umusog ka nga dun. Habang nag-aantay ay nakatulog ang dalawa. Umaga na nang magising. Halos mahimatay pagkadilat. Bumungad ang galit na mukha ng matanda. Manong naman, bakit sobrang dikit naman ang mukha niyo? Pwede niyo naman kaming antayin hanggang sa magising ah. Kinabahan tuloy ako. Hindi nakapagsalita si Roland. Natatakot sa presensya ng matanda. Hiyang-hiya ako sa inyo ang himbing ng tulog niyo. Sino nagsabing pwede kayo matulog? Ang sabi ko lang, pumasok kayo at antayin ako. Nagulat ang magkapatid. Biglang hinampas ng matanda ang itak sa lamesa. Kung ayaw mo kami dito, Manong, aalis naman kami. Nagmamadali silang lumabas bit-bit ang mga gamit. Sinundan sila ng matanda at tinignan. Ito na, alis na. Hindi na kami babalik sa bahay mo. Salamat nga pala sa pagpapatuloy sa amin. Lumakad na ang magkapatid. Kaso nga lang sinusundan sila ng matanda. May bitbit na itak. Masama pa rin ang titig. Kuya, ano bang balak na matandang yan? Baka patayin tayo. Tignan mo, nakasunod pa rin oh. Binilisan nila ang paglalakad. Kung saan saang bahagi ng kagubatan nakarating para lamang takasan ng matanda pero nakakasunod pa rin. Nang hindi na matahimik ang loob na Ringo, naglakas loob siyang tanungin ito. Manong, bakit niyo po ba kami sinusundan? May problema po ba kayo? Aalis na nga kami. Hindi na kami manggugulo. Pasensya na kung nagambala namin ang buhay niyo. Aalis na po talaga kami. Wika na Ringo. Nakasunod pa rin ang matanda kahit saan sila pumunta. Kabado ang dalawa. Dumampot ng mga bagay para magamit bilang panlaban. Sige na kuya,
Bilisan na natin, nakakatakot.